So ito, panoorin ninyo kung sino-sino yung mga nagdeklara na ng mga tatakbong senador sa 2025. Yung mga nagdeklara pa lang, ito, pasok! Isa-isa nang nag-aanunsyo at nagkumpirma ang mga tatakbo sa pagkasenador sa darating po na eleksyon. Kung sino-sino sila sa report ni Troy Gomez. Ilang araw na lang ay Oktubre na. Magsisimula na naman ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong kumandidato sa nalalapit na eleksyon. Kaya naman sunod-sunod na ang official announcements ng iba't ibang political parties para sa kanilang official senatorial ticket sa 2025. Kabilang dito ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP na nagdaos ng kanilang National Assembly nitong nakaraang Biyernes. Sa anunsyo ng chairman ng partido na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, formal nang pinangalanan si Senator Christopher Bongo bilang isa sa mga pambato sa susunod na taon. Tinawag ng dating Pangulo na honest si Senator Bongo at tiniyak na hindi lugi ang publiko kung mabibigyan ang senador ng ikalawang termino. God willing, ansala, kung gusto pa ni Allah, ng Panginoon na makapagserbisyo pa kami, papatuloy po namin yung gobyernong may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Kabilang din sa official senatorial slate si Senator Bato de la Rosa at ang aktor na si Philip Salvador. Ayon kay Senator Bato at Philip Salvador, patuloy nilang paglilingkuran ang mga Pilipino sa gitna ng kanilang dinadanas na political persecution. Kung ako po'y matatakot doon sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Even before the recent developments, I was really decided. I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Sa parehong araw ay inendorso din ng Partidong Lakas Christian Muslim Democrats si Senator Ramon Bongredilla Jr. bilang kanilang official senatorial candidate sa 2025 midterm elections. Si Revilla ay miyembro na ng Lakas CMD sa loob ng 30 taon. Ito ay mula sa kanyang pag-upo bilang Vice Governor ng Cavite hanggang sa maging senador siya. Sa Nationalista Party naman ay inilahad ni Senadora Cynthia Villar na tatakbo pagkasenador si Congresswoman Camille Villar. Bakit? Anong nagawa ni Camille? Bukod sa namigay ni Bostoyo ng pera. Pero mananalo yan. Hindi, malakas yan. Yung Camille Villar. Basta Villar, malakas yan. Basta Villar, malakas yan. So, meron ng Mark Villar, may Camille Villar pa. Yung mga iba nyo pang anak, patakbuhin nyo na rin para kayo-kayo na lang. Kasama ang dalawang re-electionist na sina Senator Pia Cayetano at Senator... Tangina ito na Puta yung ilong nito, para na si Michael Jackson Ay na, Amy, tumanda ka na. Wala ka pa nagawa sa buhay. Amy Marcos. Amy, Pia, and Camille. Tatlo. Nagkataon re-election yung dalawa Tapos si Camille papalit sa akin, babae din. Uy, putan, tindi Inaasahan naman na magbabalik sa Senado. Matindi Kasi parang very casual lang nilang sinasabi na si Camille papalit sa akin. Kasi matanda na ako. Si Camille yung ipaputang parang sila may-ari yung posisyon, Di ba, Parang kasi Camille, papalit siya sa akin So parang puta, ikaw may-ari ng posisyon. Grabe, very casual lang sa kanila na sabihin. Parang tangina, As far as I know, or the last time I checked, taong bayan ang may-ari ng mga posisyon na yan. And taong bayan yung namimili para sa mga posisyon na yan.
And yet, etong mga politiko, they're acting as if sila yung may-ari ng mga positions. Yes, my daughter will replace me. Wow. Tangin na ano yung korporasyon? Ibang klase ah. Oo, ibang klase ah. Oh, Safety Security Vlog, how are you? Oo, ano ito? Si ate, nakahalata na kami sa kilos. Ah, si ate ni Bongbong. Hindi, kakaiba yun ah. Kakaiba kasi yun. Parang palitan niya ako eh. Parang sila may-ari, no? O, sige. Galingan mo. Si Lacson. Oh, si Lacson daw. Baka tumakbo. Baka, ha? O, tingnan natin. Senador na sina Ping Lacson ng Partido Reforma, Francis Kiko Pangilinan, Putang ina, ito. Ito. Puta, parang awan nyo na. Huwag nyo na iboto to. Walang silbi sa buhay to. Ayusin mo muna yung pamilya nyo. Yung problema mo sa pamilya nyo. Bago yung problema ng Pilipinas, puta, problema ka din ng Pilipinas eh. Oy mga bossing, wag niyong iboboto tong hinayupak na to ha. Oo, wag niyong iboboto to. Walang magagawa to sa bayan. ng Liberal Party, Tito Soto ng Nationalist People's Coalition, Si Tito Soto, puta, eto pa isa oh. Tangina, nakaahon ka na, nakaligo ka na. Galing ka sa Imbornal ah. Ay, buhay ka na naman. Inan to si Ninoy Aquino, buhay na naman oh. Itong mga mukhang to, walang silbi sa bayan to, walang ginawa tong mga hayop na to ha. Pag lumabas pa to, putang ina, kailangan masunog na tong Pilipinas na to. Nilibing na kayo ng buhay ni ano ha, ni PRRD, putya, buhay na naman kayo ha. Gusto nyo na naman maminsala ha. at Bam Aquino ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino. Ang ina, Katipunan na ulul, dilawang ka. Umalis-alis ka pa ng Liberal Party, kala mo naman maniniwala kami na hindi ka na dilawan. Nek-nek mo. Tangina, mukha mo pa lang, kamukha na ni Ninoy. Si dating Senador Manny Pacquiao, Secretary Ben Puta, eto pa oh. Yung isa sa mga pinaka-epal. Oh, isa sa mga pinaka-epal na mga tatakbo. Puta, hindi pa nananalo to, sobrang epal na. Pag nanalo to, putang ina, maniwala kayo. Oh, maniwala kayo, mas magiging epal to. Oh, so if I were you, putya, iboto nyo tong mga to, tapos wala na kayong karapatang magreklamo. Kapag nanalo tong mga to sa eleksyon, wala nang karapatang magreklamo ang Pilipino kung anong mangyayari sa Pilipinas. Accept your fate na talagang putragis ang Pilipinas, papunta na talaga sa impyerno. Homer Abalos, Congressman Erwin Tulfo, Mayor Abdina Ito po. Labi pa lang yan eh. Panalo na eh. Sige, pagbuboto nyo yan. Iboto nyo yung mga yan. Pucha yan. Para talagang maging maganda bayan natin. Lito Lapid at Senator Francis May Lito Lapid pa. Si Supremo. Ang tagal ng senador, no? Na talagang mga Pilipino, hindi ko maintindihan. Ganito ha, sa pagboto po ninyo sa 2028, parang awa nyo na. Ito para sa akin lang ha. Isipin nyo kung gaano kahirap ang buhay natin ngayon. Isipin nyo maigi kung gaano kahirap ang buhay natin ngayon. Kasi kung mahirap ang buhay natin ngayon, pucha, yung mga nakaupo, huwag nyo nang iboto. Kung sino yung mga nakaupo ngayon, ibig sabihin, isa yung mga yan. Kasapakat ang mga yan sa mga nagpapahirap sa bayan. Kaya parang awa nyo na, wag nyo nang ibotong mga buwisit na yan. Sabihin nila, ba't si Bato tsaka si Bongo? Exception sila, exception. Oy, ito na naman yung kaibigan ko si Arman. Kuya Arman, magandang morning, evening sa'yo. Naku po, mahihiya si Marjan, sabi ni Arman. Kuya Arman! Oo, namiss kita. Alam mo ba si Kuya Arman, kuya ko yan eh. Kaibigan ko yan. Malapit sa puso ko yan si Kuya Arman eh.
Oh, ano pa? Francis Tolentino ay inaasahan naman na magiging bahagi ng senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Para sa Diyos at sa Pilipinas, So, ayun na nga. So, magiging part sila ng administrasyong Marcos. So, palakpakan natin mga bossing yung balita na yan. So, ayan na, yung mga, yung mga tatakbong senador. Alam nyo ba kung anong gagawin nila sa Senado? Oo, yung mga tatakbong senador na yan, pag nanalo, alam mo kung anong gagawin nila.